Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Sagittarius. Lala Baby po nagpapakilala ha. Bibigyan ko po kayo ng reading. Okay? Simula po ito ng August 21 to August 27. So let's see po the energy, okay, surrounding sa inyo. Okay? So unahin natin yung energy ha. Heart, love, deep affection, and caring. Yan ha. So yan po ang number 1 na lumabas. Okay? It's about your heart. Diba? Yan. Kite. Maaaring tinatawag bakasyon. Diba? Maaaring napapagod na kayo. Gusto nyo nang tinatawag na self-love. Diba? Pagod na ng inyong puso. Gusto nyo magbakasyon, di ba? Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Yan ha. Iwasan yung makasangang daan kung sino man ito, di ba? Napaka-arrogante. Ingatan nyo ang inyong puso. Yan ha. Na wag makontaminate, wag makorap, di ba? Kung sino man ito. Napaka-arroganteng tao. Meron ditong gulong will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Yan ha. Okay. So maaari ito yung tinatawag na maaring hindi nyo makontrol. Diba? Yan. So siguro kailangan nga magbakasyon muna kayo. Diba? Yan. Kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yan ha, yan. May mga hindi natapos. Okay? Kailangang pagplanuhan uli. Diba? Hindi natuloy. Dalawa na lang. In August, yan. Kung ano ito ha, ngayong August. Yan. O sa susunod na August. Yan. Haystack, karma, you will reap what you have sown. Diba? Maaaring dito sabihin na natin ang inyong month of August is very, very chaotic. Diba? Maaaring ito yung tinatawag, the month of August is puno-puno ng drama. Diba? Yan. Na month of August is like tinatawag na hindi ka na makapag-isip ng maayos, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kaya lumabas ang haystack, karma. You will reap what you have sown, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na sa mga nangyayaring, it's very napakaingay, unorderly. It's like merong unorderliness, di ba? Sa buhay nyo ngayong tinatawag August. Okay? Yan, August eh. So, ibig sabihin mga sa buong buwan ng August, mga nangyayari sa inyo. Diba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na kailangan nyo ng bakasyon. Diba? Yan. Napagod. Diba? Pagod kayo. Especially your emotion, your heart. Okay? Kaya dito it's like tinatawag, hindi na kayo makapag-isip ng mabuti, di ba? Hindi kayo tinatawag na nawalan na ng control ang inyong isip. Kaya dito, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly, di ba? Kasi kumbaga dito yung tinatawag sa sobra, di ba? Sa sobrang ingay, sa sobrang tinatawag na kabigatan, diba? Yan. So, kaya dito, tinatawag, you will reap what you have sown, karma, diba? Yan. Ibig sabihin nito, kailangan ito'y i-let go na ninyo, diba? Yan. Pagod na kayo eh, diba? Especially kung may mga taong mahirap pakitunguhan, mahirap i-deal, di ba? Mga tinatawag arrogant, boastful person, you should not cross. Di ba? Yan.
Iwasan na lang. Okay? Sa paghahanda ito, nakikita ko for you. Since mag-eclipse ngayon 28, di ba? So, it's more about, narito rin, di ba? Karma, you will reap what you have sown. So, be very, very careful. Especially about your action. About your talking, di ba? Especially, kasi pag sinabi mong eclipse in moon, there is a tendency na maybe mapalakas ang kain ninyo, di ba? Especially tinatawag na the will, di ba? Indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Okay, yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag maaring it's like halimbawa sabihin na nating mapapalakas ang kain ninyo, di ba? Hindi mo na mapapansin nag-gain ka ng weight, di ba? Yan. Okay? Kumbaga dito ay maapektuhan na maybe your outside appearance, di ba? Your mind. Yan. Kaya dito it's tinatawag na subconsciously ginagawa mo, di ba? Without thinking. Yan, maaaring napapalakas ang inom mo na, di ba, ng mga soft drinks, ng mga alak, di ba? Baka pagkain. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na makikita mo, di ba? It's like yan, no? Mapapansin mo na it's like ginagawa mo na hindi mo na naiisip. Okay? Yan. The result, maaring mag-gains kayo ng weight, di ba? Or maaring sabihin natin, makikita mo, maaring nagkaka-wrinkles ka, di ba? Yan. Maaring sabihin na natin, nagdadry ang skin mo, di ba? That's why, ibig sabihin nito, yung kite, di ba? It's about vacation, okay? Okay? Ibig sabihin nito, a time, okay? Dahil nagkakaroon na tinatawag outcome result revealing, okay? Yan. Kaya eclipse in moon on the 28th of August. Let's see your career. Career ito, trabaho, pera, basta tinatawag sa inyong pangkabuhayan, okay? Tingnan niyo yung tinatawag na the bottom cards, di ba? Narito ang tinatawag na the Eight of Swords. Matatapos na. It's like, yan yung mga na-experience nyo, especially ngayong month of August, matatapos na. Di ba? It's like, yung puso mo is nuluwag. Di ba? Magkakaroon ng tinatawag releasing. Yan Di ba? Yan, matatapos na po. Yan So, ibig sabihin nito, celebration. You need a break, tinatawag na pagbabakasyon, di ba? Kahit hindi ka magbakasyon, pamamahinga, di ba? Yan. So, tingnan natin ha. So, dito nakikita, yan. Narito ang the Nine of Swords, di ba? Yan. The Nine of Swords. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ayaw mo na. Diba? Yan. Pagod ka na. Yan, nakikita. Pagod ka na. Ayaw mo na. Okay? If there is a tendency na bumalik ito sa inyo, ibig sabihin nito, you have to protect your heart. Diba? Yan. So, ito yung tinatawag ko sino man ito, di ba? An arrogant. Parang this is an arrogant person. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, enough na. It's like, shut off. Okay? Shut off. Di ba? Sinasabi mo sa kanya, shut off. Tapos na. Di ba? Leave me alone. Kaya ito, tinatawag. I think you need only to be more firm, di ba? Ipakita mo sa kanya na kumbaga dito yung patigin mo yung bunganga niya, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, tama na ang pang-aabuso mo sa akin, di ba? Tama na. Pag nakakapagod na, di ba? Yan. So that's what I see.
Kasi nakikita dito, your August month is very, very chaotic, di ba? Maaari problema, maaari tinatawag na sobrang mabigat. Ang mabigat, okay, ang month of August sa inyo. Okay? So it's about your career sa trabaho. Baka ito'y boss, mga kasamahan nyo, di ba? So, bawa sabihin na natin, kung sino man yan, di ba? Yan, oh. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, di ba? Yan. It's about yourself, okay? So, it's up to you to decide, okay? Kung halimbawa ito'y mga empleyado mo, di ba? Say goodbye to them, di ba? Yan. Kung ito'y mga, halimbawa ka-office mate nyo, di ba? O kaya halimbawa sabihin na nating korporasyon, magkakasama kayo, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, maaring kailangan mag-solo flight ka na lang, di ba? Or you look for another partnership, di ba? Mga tao, mga employees, boss, mamamahala, okay? It's like Amazon, it's like tinatawag na ano tawag doon, Alibaba, di ba? May mga ikaw ang boss, may mga nagpapatakbo, di ba? Mga administrative, yan ha, okay? Say goodbye to them, okay? Kasi may mga kasama kayong mga arrogante, di ba? It's like mas marunong pa sa iyo, di ba? Yan. So yun lang po ang nakikita ko, ha? So, ibig sabihin nito, it's about the King of Cups, di ba? Ibig sabihin niya, yung tinatawag, huwag masyadong palaging mapagbigay, di ba? Kasi dito nakikita, yan na, naabuso, okay? Pag kayo masyadong mapagbigay, maawain, di ba? Yan, di ba? Ano nangyayari? Naaabuso kayo, di ba? Sa trabaho, sa negosyo, pakikipag, kung ano man ito, it's more about tinatawag sa karir nyo, sa trabaho, business man ito, investment, di ba? Or tinatawag na may mga kasama kayo, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, enough na, di ba? Tama na. Okay? Yan. Wag, tinatawag, tama na ang involvement, di ba? Huwag kang masyadong mapagbigay. Okay? Yan. Kaya dito, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, nakakapagod din, di ba? So, it's like tinatawag, i-separate mo ang iyong trabaho, di ba? Sa damdamin nila. Huwag kayong masyadong mag-involve, 'di ba? Ang bawa sa kanilang mga problema, 'di ba? Dahil hindi mo na ito sakop, 'di ba? Yan. Kung problemang pampamilya, problemang pera, 'di ba? Yan problema. Ibig sabihin nito, separate mo na, 'di ba? Yan. Di naman kaya dito na abuso kayo. Di naman mas namang maawa, 'di ba? Pero don't engage yourself, di ba? Especially doon sa kanilang tinatawag kung may mga problema sila. Okay? Yan. Kasi pati yung tinatawag pangkabuhayan, pamimera, relationship na apektuhan. Okay? So, di ba? Releasing yourself. Yan ha. So, tingnan po naman natin yung inyong tinatawag love romance, di ba? Yan. Kung kayo in a relationship, di ba? Or problematic ang inyong relationship. Kung kayo man ay mga widows o widower or mga single, tingnan natin kung saan pumunta, ha? Kaya general po ito, general reading, ha? Okay. Okay. Narito ang The Queen of Wands, di ba? So, narito ang tinatawag The Two of Swords. Yan, ha? Narito ang The Queen of Pentacles. Yan. The Lovers. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na pagka kayo isa
it's about your sinumpaan, di ba? It's like for better or good, for sick and goodness, di ba? Yan, sinumpaan ninyo, di ba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag na napakaingay, di ba? Yan, napakaingay ng inyong marriage, di ba? Yan. So, maybe for some of you here, tinatawag na it's like about your inner voice, di ba? Yeah, what your inner voice is saying. Kasi narito ang pusa, di ba? So, narito rin yung tinatawag na anong tawag sa ibon na ito? Yan ha? Nalimutan ko na. Maingay itong ibon na ito. Diba? Yan. So, ibig sabihin, dalawa lang klase ang ibon na ito sa Europa. Either ito yung tinatawag na, halimbawa, nasa loob kayo ng marriage, pinakakain mo ang spouse mo. Diba? Crow. Ito po is crow. Pero dalawang klase ang alam kong crow dito sa Europa. Yung unang crow, pag pinakain mo ang asawa mo, dinadala niya ang buong pamilya niya, 'di ba? Yan, kumbaga dito burdens, natadagdagan ang burdens. Another kind of crow is tinatawag na siya lang, 'di ba? Yan, maaring asawa mo lang ang pinakakain mo, okay? Kung magbitbit man siya, maaring sabihin natin ang bitbitin lang niya mga anak niya. Konti lang, 'di ba? Konti. Pero may crow na tinatawag na buong pamilya kailangan mong pakainin, 'di ba? So kung kaya nga na dito yung tinatawag na pusa, 'di ba? Ibig sabihin ng pusa, you're the hunter, 'di ba? Kaya nga halimbawa pagka tayo may alagang pusa, paano ka tingnan ng pusa mo, 'di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag you're a stupid person. Okay? Huwag pong magagalit. Okay? Ang ibig sabihin, pag nag-alaga ka ng pusa, ibig sabihin yan, nag-expect ang pusa, pakakainin mo siya. Diba? Yan. Kumbaga dito, nag-expect ang pusa na ikaw ang magpo-provide everything for him, for her. Diba? Kung hindi satisfied ang pusa, kaya nga may mga pusa, nagdadala sila ng mouse, nagdadala sila ng snake, di ba? Nagdadala sila ng palaka. Para turuan kayo how to hunt. Turuan ka ng pusa paano ang maging hunter. Para ma-pleasure mo sila, maibigay mo ang gusto nila, di ba? Kasi ang mga pusa, satisfied sila sa iyo, 'di ba? Kung pakakainin mo sila ng mabuti. Yan, okay? Kaya pag mag-aalaga po ng pusa, hindi po ibig sabihin hindi ko kayo discourage mag-alaga ng pusa, but that's the attitude of the pusa, 'di ba? Once na kinupkup mo sila, ibig sabihin, you will do everything, you will provide, okay? Kung ano ang gusto nila. Okay? So, wag mo sasabihin, ba't nagdala ang pusa ng daga? Ba't nagdala ang pusa ng surot, di ba? Is that, ang ibig ba sabihin nito is tinatawag, they are very, very thankful. Di ba? Hindi. Kaya sila nagdadala niyan. Ibig sabihin, tinuturuan kayo. Kasi ang tingin ng pusa sa tao is stupid. Okay? Excuse my language, okay? Pero yan po ang alam ko, okay? Yan. Kaya hindi ako nag-aalaga ng pusa. Yan ha. They think you are stupid. Kailangan turuan. Diba? It's like, nagdala ako ng daga para turuan ka paano manguha ng daga para masatisfy mo sila. Okay? So, ibig sabihin nito, it's about you have two options. Diba? Yan. Saan ka tinatawag, ano ang pipiliin mo, 'di ba? Yan. Ang tinatawag na yung it's more about siya, paglingkuran siya, maaring you are burdened kasi nakikita dito yung tinatawag, 'di ba? It's about your commitments, 'di ba? Pero nakikita dito, you are burdened, 'di ba? Maaring burden ka ng family niya, okay? Yan. Burden kayo. So, ibig sabihin nito, you have to choose. Maybe you will choose, tinatawag, yourself.
Yan. Yourself, di ba? Yan. It's about, halimbawa, yung tinatawag para ma-enjoy mo. Okay? Your garden, your home, di ba? Your money, di ba? Your place, your bedroom, di ba? Kasi pinakikita mo dito, you are worthy, di ba? You are worthy. Yan. It's like, ako naman is pahalagahan as a person, di ba? Yan. Pahalagahan ka as a person. Because ito yung tinatawag, what you can offer. Diba? Yan. So, ayaw mo ng tinatawag, inaabuso ka. Okay? Kasi pag napagod ka, kaya yan yung tinatawag, karma, haystack. You will reap what you have sown. Diba? So, it's all about your decision. Diba? Yan. Kaya ito, narito ang tinatawag, the lovers. Okay? Ibig sabihin nito, tinatawag, you have, kailangan kilalanin mong mabuti, di ba? Kilalanin mong mabuti ang kakasamahin mo. Yan ha, okay? Before you commit yourself, di ba? Dahil napakaganda mo, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag, wag nila ikaw, yung tinatawag na pagsamantalahan, i-take advantage, di ba? Yan. So, let's go to your tinatawag na advice. Ganon din sa mga friends, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, tinatawag na huwag ka nilang i-take advantage. Okay? Yan. Kasi, tinatawag na mapupuno ka rin, di ba? Hindi mo deserve ito. Yan. Hindi mo deserve. Yan, di ba? Hindi mo deserve ito, di ba? Yan. Kagaya ng humiliate, di ba? Hindi mo deserve yan. Okay? Yan. Kaya dito, you are showing, di ba? Ikaw as a person. Di ba? Yan. So, let's see. Okay? Tinatawag na ang tawag dito? Advice, message, okay? From the, nasa naga tayo? Oo. Hindi mo na, doon muna tayo sa inyong tinatawag na family friends, okay? Dahil ito'y love romance, yan ha? Family friends. King of Cups. Page of Cups. The Justice. Yan ha. So, anong nakikita ko dito? It's a relationship. Okay. So, nakikita ko dito, mas prefer mo yung tinatawag na mas malayo ka sa family mo, 'di ba? Yan. Dito nakikita, 'di ba? King of Cups, Page of Cups, and the Justice, 'di ba? Ito yung tinatawag na mas prefer mo. Kaya yung tinatawag, let's say, sabihin natin kung bibisitahin mo sila, ganyan. Pero mas malayo ka, 'di ba? Malayo, mas prefer mo, malayo ka sa mga magulang mo, mga kapatid mo, di ba? Yan. So, yan lang po ang nakikita ko. Yan, ha? Para dito yung tinatawag na, it's like, hindi nila makita yung ginagawa mo, di ba? Hindi mo rin makita. It's like, wala kang pakialam. Something like that, di ba? Kung anong ginagawa nila. Okay? Yun lang nakikita ko. Yan. Kasi nakikita dito yung tinatawag na you are a very, very fun person. You love life, di ba? Yan. So, ito din yung tinatawag na dinedescribe nila about you. Kasi narito ang the justice, di ba? Yan. So, nakikita nila yung tinatawag na you're very, very serene, di ba? Very, very quiet, okay? Kumbaga dito,
tinatawag na you're a deep thinker too. Yan ha. You're a deep thinker. Yan ha. So, ang nakikita nila about you is tinatawag na you're full of fun pagkasama, di ba? Hindi ka boring kasama. Yan ha. But you prefer to live alone, okay? Far from them, di ba? Maaring mas malayo sa mga friends ninyo, mas malayo sa family, the better. Mas malayo sa siblings, the better, okay? Kumbaga dito, mas na-enjoy mo every minute of your life, okay? So, let's go to your tinatawag kung merong advice message from the universe. Okay. Ibig sabihin nito yung tinatawag, your cups mapupuno. Diba? So, meron po ditong tinatawag, maybe an action. Let's say, sabihin na natin, magde-decide kayo, magbabalak kayong bisitahin ang iyong tinatawag mga friends, okay? Siblings, di ba? So, meron ditong tinatawag na celebration. Okay? Yan. So, maaring ito'y sabihin na nating pagpaplano, di ba? For a new member of the family. Maaring may mga manugang additional member of the family. Or sabihin nating mga bata, additional apo or children. Di ba? So, ito yung tinatawag na maybe there is a, sabihin na nating, it's more about merong blessings, di ba? Blessings coming your way, ang nakikita ko, di ba? So there is an announcement, okay? Maybe marriage, wedding bells, or baptism, di ba? So ito yung tinatawag pagpaplano. Yan ha. Maybe if you will receive wealth, properties or a business or tinatawag na mana. Ibig sabihin nito, tinatawag pagpaplano, saan nyo ito i-invest, dadalhin, gagamitin. Diba? Yan. So, nakikita ko dito, there is a announcement. Kung hindi man ito sa inyo, it's like tinatawag travel, di ba? Maaari may mga bibisitahin or may mga bibisita sa inyo. It's like meet me in the middle, di ba? Pagsasalo-salo, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag kasayahan. Kasi narito ang the page of cups, di ba? So, maaari ito'y family get together or meron kayong tinatawag na mamanahin, di ba? So, ibig sabihin nito, pagpaplano. Malayo pa man, malayo pa, kailangan planuhin na. Okay? Yan. So, yan po ang nakikita kong message from the universe of blessings. Diba? Tinatawag na kung hindi man ito in the form of money, in the form of materials, ito yung tinatawag, maybe may mga papasok na bagong friends, di ba? Bagong tao makikilala or ay lalaki, it's like additional family members or may mga bagong halimbawa mga manugang, di ba? Yan. Or tinatawag mga there is a celebration, tinatawag pagkikita, di ba? Yan. Family visit, di ba? Yan, a travel, short trip travel. So, tingnan natin, ha? Nakikita ko naman, maganda. Okay? Maganda po. Yan, ha? It's more tinatawag na closeness, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, pagpaplano, di ba? It's like, bibisita ang mga kapamilya o baka kayo ang bibisita. Ano ang bibilhin mong regalo, di ba? Para dalhin or sila, di ba? Kung halimbawa sila ang bibisitahin ninyo, ano ang kanilang, it's like, halimbawa sabihin natin, mag-barbecue tayo, di ba? Dahil dadating ang Sagittarius, di ba? Yan. So, whatever is this, kung ito yung tinatawag mana, kung ano itong wealth mapapasa kamay ninyo, ibig sabihin ito yung tinatawag na pagpaplano, paano mo ito palalaguin, di ba? Ido-double in size, di ba? Yan. So, maganda po, ha? Thank you very much.